Tayo po tayong lahat, open our Bible on 1 Timothy 4. Okay, hindi pa rin po tayo tapos dito. I hope matapos na siya ngayon. Okay. Alright. 1 Timothy chapter 4, same text as what we're dealing with for the last 2 weeks. Okay? Sapagkat di pa rin natin natatapos ito, ito pa rin po ang ating i-deal, but we will focus now on the latter part of the verses. Ngayon, magsisimula po tayo muli sa verse number 10, at inaanihan ko po ang bawat isa na sabay-sabay po nating basahin from verse 10 hanggang verse 16. Ready? Read. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. These things command and teach. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon, salamat po sa umaga na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Father, help those na pagod, that they come here with this burden in their hearts and in their lives about the mundane things of this life. Kuminsan, we are so busy addressing and dealing with the things of this life. Father, that we lose our focus, na wawala po yung amin po dapat pinopokosan at dapat po nandoon nakatuon ng aming pansin. Father, help us relieve these people. Give them peace about your word. Help them rest on you and not on ourselves. Teach us on how to give our burdens to thee, and help us na matutunan pa namin na iyong salita, makilala ka pa po namin sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po dahil meron pong church that we could come. Kami nangihina, pag kami po ay merong mga pangangailangan din, we could say and we could merong mga pwedeng tumulong sa biyaya mo at sa pamagitan ng salita mo, sa pamagitan din ng mga graces that we have in each and every one of us na mga ligtas. But I pray, dear Lord, that this message today ay ibalik niyo po kami, O Diyos, sa amin pong state na kung saan we are happy serving Thee, and our emphasis is for Thy glory and for Your things. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Tayo po ay makakaupo. Okay, so today, we're still in the same text. Ano po? 1 Timothy chapter 4, verses 10 to 16. And I entitled that Command and Teach, as also stated from the past two sermons na ibinigay po natin past 2 Sundays. Now, titignan natin in 1 Timothy chapter 4, as you could see there, merong in-emphasize or merong in-emphasize si Apostle Paul na gawin ni Timothy while he tarries, habang hindi pa siya dumarating, habang hindi pa sila nagkikita, habang magkahiwalay po sila sa pagkakataon pong ito. Ano po? Ang sabi niya, in verse number 13, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Now, merong tatlong bagay doon sa talata na yon in chapter 4, verse 13, na ito po yung magiging bedrock or even our study for today's or for this morning. And that is reading, exhortation, and doctrine. Those three things. Reading, exhortation, and doctrine. Preacher, what's special about these three things?
Anong mahalaga dito sa tatlong bagay na to? Mga kapatid, these three things are very important. Sapagkat itong tatlong bagay po na ito, if we neglect these three things, tingnan nyo yung verse 16, what will happen? Sabi niya kay Timothy, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Without these three things, kapag hindi tayo nagbigay ng emphasis, pag di tayo nagbigay ng tuon sa tatlong bagay po na ito, verse number 16, hindi mangyayari yung verse number 16 na maililigtas yung mga tagapakinig, kahit yung kanyang sarili at ang kanyang mga tagapakinig. At mga kapatid, we should realize na ang bawat isa po sa atin, meron tayong influence. Tama po ba? Meron tayong influence. We have circles of influences and we have circles of people around us. Primarily, most primarily, ang atin pong mga pamilya. Lahat po dito merong pamilya. Tama po ba? Wala ditong sumalampot na lang sa sanlibutan. Poop! Saan ka galing? Sino nanay mo? Sino tatay mo? Wala. Hangin. Walang ganun. Lahat tayo dito, mga kapatid, we came from our parents and also we have family, each and every one of us. Now, some maaring nagkakahiwalay. Maaring iba nasa ibang lugar, ganyan. But the point is, we have a family. And if you have no family right now, you will be in the future. Amen. Sa future, magkakaroon ka rin or magkakaroon din tayo. So, it is very important na to take heed dito sa mga talata na ito, sa mga sinasabi ng passages in verse number 16, sapagkat kapag hindi ka nagpatuloy, hindi ka nag-ingat sa iyong sarili, verse 16, at doon sa doktrina, anong sabi niya, at di ka nagpatuloy, hindi mo maililigtas ang sarili mo at ang mga nakikinig sa iyo. And we are not dealing with salvation, but in apostasy, mga kapatid. Hindi mo matutulungan, hindi mo maililigtas yung mga iba mula sa pagkakamali na kung saan nandoon sila sapagkat ikaw mismo sa iyong sarili ay hindi mo alam yung doktrina. Nandiyan po tayo? Alright. Now, we will deal with this one by one. Number one, reading. Reading. Turn to Nehemiah chapter 8, verse number 8. Nehemiah chapter 8. Ezra, Nehemiah, Esther, Job. Tama. Ezra, Nehemiah. So, gitna na yun. Alright. Nehemiah chapter 8, verse number 8. Say amen po kung nandyan na. Okay, yung iba, hinahanap pa. Okay, bago mag-Job, doon yon. Ezra, Nehemiah, Esther, and Job. Okay? So, yung Job, katabi ni Psalms and ni Proverbs. So, atras ka lang ng konti. Kung nahanap mo si Psalms, mapupunta ka kay Nehemiah. Now, in Nehemiah chapter 8, verse number 8, the Bible tells us, so they read in the book of the law, or in the book in the law of God distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the reading. So nakita po natin Nehemiah chapter 8, verse number 8. Reading is connected to understanding. Nabasa po ba natin yung sa text? Nabasa niyo po ba that reading is connected to understanding? Tama po ba? Ulitin ko po yung talata. Sabi ng Bible, so they read in the book in the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. Okay? Reading in that context is connected to understanding. Matthew chapter 21. Now ito mas madaling hanapin. Matthew chapter 21 verse 42. Matthew chapter 21 verse number 42. Okay. Matthew 21, verse 42. Ang Matthew, nasa gitna lang din banda, pagkatas ng Malakay. Matthew 21, ang sabi ng verse number 42, ito. Jesus saith unto them, did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. It seems
na dito po sa Matthew, ito po ay pagtatanong ng ating Panginoong Hesus. Tama po ba? At ang kanyang tanong, hindi nyo ba nabasa? Have ye never read? Okay? Did ye never read in the scriptures? So ito ay kanyang somewhat, tinatanong niya yung mga tao, hindi nyo ba nabasa to? Hindi ba to obvious sa inyo? Hindi ba na makikita nyo to sa Old Testament, sa scriptures? Ibig sabihin mga kapatid, the Lord is commanding to read or ini-instruct niya, even tayo po, no, dun sa talatang ating binasa, 1 Timothy chapter 4, we are instructed to read. Kasi ito yung nagbibigay ng understanding. And also, it will become obvious kung ano yung sinasabi ng Panginoon at gusto niya mangyari. Are you there? Minsan, we have wrong understanding and wrong notion about God. Meron tayong mga maling pangunawa, maling understanding pagdating po sa Diyos at sa Kanya pong kalooban. Now, what could dispel that? Ano yung pwedeng makapag-alis sa atin doon? Ano yung pwedeng makapagturo sa atin na mali yung ating pinaniwalaan? By reading. Amen. Kasi possible, very possible, that we are nabigyan tayo ng tradition na pasa sa ating isipan and never question those things. Hindi natin na-question, hindi natin nakita talaga sa salita ng Diyos that it is so. So reading, may kita nyo po, reading, understanding. Isa pa, Ephesians chapter 3. Para mas obvious po, ano? To prove this point further. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, hanggang dumating ako dyan, give attendance to reading. Okay? Give attendance to reading. Ephesians chapter 3 verse 4. Whereby, listen, nandyan po kayo? Sige po, take your time. Di tayo nagmamadali. Meron tayo hanggang alas 3 dito. Ephesians chapter 3 verse 4. Anong sabi ng Bible? Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Nakita niyo po? Same theme. Tama po ba? Same theme. Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. That's how important reading is. Mga kapatid, I understand na hindi lahat sa atin mabilis bumasa. Tama po ba? Hindi lahat sa atin merong reading comprehension na napakatulin. Okay? Hindi lahat sa atin we have reached college level. I understand that. And so Peter. And so John. And so other disciples of the Lord. But, nung sila nagpipreach dito sa mga nakapag-aral na mga Pharisee and chief priest, sila yung nagpipreach sa harapan nila, they have noted that these people, ang term ng Bible, unlearned. Pero, anong na-notice nila? They have been with the Lord. They have been with the Lord. It is not an excuse na tayo po ay, sabihin natin yung ating level ng pag-aaral secularly. It is not a limit to the understanding of the Scripture. Let me tell you na para maintindihan mo ang salita ng Diyos, you don't need to be a top-notcher. For you to understand the Word of God, you don't need to be a valedictorian. You don't need to be a cum laude. Alright? What you need is to read. Preacher, hindi nga ako makabasa. Just read. Slowly. Unti-untiin mo. Basahin mo per passage. Kung nagtitake ka ng 3 minutes per verse, walang problema. Hindi to pabilisan. Why? Because the intention of God ay para maipasa sa iyo yung knowledge coming from the Scripture. And if you will not read, paano mo maintindihan? You will not understand. Are you following? Kailanman sa salita ng Diyos, ang pagkatawag sa mga ligtas, hindi nangangailangan ng katalinuhan. Diyan na po tayo. From all walks of life, the Lord could call people. Mangingisda,
magsasaka, pare sa Old Testament, and karpentero, yung tatay ni Jesus Christ sa laman, sa flesh, Joseph is a carpenter. Okay? Ibig sabihin, from the ordinary to the academics, kayang gamitin lahat ng Panginoon. Amen. But there is a foundational thing na kailangan lahat ng mga ito meron. For you to know the Word of God, you need to read the Word of God. Para maintindihan mo, para malaman mo what is written in the Scripture, you need to read what is in here. Hindi yan automatic na kapag makinig ka lang ng preaching, alam mo na ang kalooban ng Diyos. It is not automatic na kapag naikinig ka lang Sunday per Sunday ng messages or ng preaching, automatically you will understand. Mga kapatid, it takes a personal reading. Listen, personal reading of the Scripture para magkaroon ka ng understanding. Yes, dito po sa church, we are being preached and exhorted. Tayo po ay na-encourage, tayo po ay napapagsabihan, tayo po ay nagagabayan. Praise the Lord. But don't forget that personal reading is very, very important. Ulitin ko po, you don't need to be smart. And you don't need to be a theologian. And you don't need na ikaw ay pinakamatalino. What God needs is availability and a willingness to learn. Mga kapatid, nakasalalay, lalo na po sa atin mga husband and mga tatay po, nakasalalay po sa atin yung ating family. Now, if we will not know the will of God, we don't know the will of God, saan pupunta ang pamilya? Sabog-sabog. At hindi natin alam yung direksyon ng Diyos. It is very important that we understand the will of God. And saan ang gagaling understanding? By reading. Amen. By reading. Mga kapatid, importante po ang pagbabasa. Preacher, hindi ako nasanay. Preacher, hirap talaga ako. Pray to the Lord. Hindi ba naniniwala ko kung ano yung panalangin mo, tutuparin ng Diyos? Amen. Pray, ask the Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng pang-unawa sa iyong salita. Isn't that possible with God or imposible yun? Amen. If you believe that God could save your soul, naniwala ba kayo niligtas tayo ng Panginoon? Through the blood of Christ? If that is possible with God, then nothing is impossible with Him. Understanding the Scripture, very paramount, mga kapatid. Why? Bakit gugustuhin mo pang maintindihan ng salita ng Diyos, mga kapatid? There is a war. May fight. Kalaban natin yung kampo ng kadiliman. Satan ay gusto tayong pabagsakin, gustong sirain yung ating mga buhay, ating mga pamilya. Gusto niya na huwag tayong maglingkod sa Panginoon. And the weapons of your warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold. Ano yung mga gamit na yun? The sword of the Spirit, which is the Word of God. Saan ba nakabase yung ibang sandata? Sa salita ng Diyos, shield of faith. Saan ba nanggaling yung faith? Cometh by hearing, and hearing by the word. Breastplate of righteousness. Saan nanggaling yung righteousness? Righteousness of God na nasa salita ng Diyos. Helmet of salvation. Saan mo natutunan? Sa salita ng Diyos. Feet shod with the preparation of the gospel of peace. Saan mo natutunan? Salita ng Diyos. Yung belt na loins girt about with truth. Saan mo natutunan? The word of truth. Nandiyan po tayo? Yung sufficiency natin at yung pangangailangan natin bilang mga Kristiyano nandito. Yung supply ng ating ammunition, yung supply ng armaments natin, yung supply ng pangangailangan natin kung paano tayo makaka-go on sa buhay Kristiyano, it's found in the Word of God. Amen. But what if you're ignorant of the Word of God? What if hindi natin alam kung ano nakalagay sa salita ng Diyos? Then sabi ni Paul, we could be as one that beateth the air. Pwede tayong sumusuntok lamang po sa hangin. Nandiyan po tayo? From these passages that we have read, it is obvious that understanding came when you read the Scriptures. Psalm 119, verse number 130. Psalm 119. Book of Psalm. Preacher, bakit Psalm tawag mo, hindi Psalms? Kapag yung buong book, Psalms yun. Kapag mga chapter, mga kapatid, tigi-isang Psalm kasi yun. Kaya Psalm. Kaya tignan nyo po, yung chapter dyan, wala ring S. Pero yung book sa taas, may S. Di ba? Parang ganito lang yan.
Yung Psalms, compilation siya, parang mga tula. Yung each na chapter, isang tula yun. Kaya ang tawag lang, tula. Psalm. Tapos pag book, Psalms. Okay? Psalm 119. Verse number 130. By the way, Psalm 119 is the longest chapter in our scripture. Verse 130. Listen. The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Preacher, hindi ako matalino. Hindi ako masyadong nakapag-aral. Hindi ako masyadong natuto, no? Sa secular. Listen. Ano nagbibigay ng understanding? The entrance of thy words. The entrance of God's words. The entrance of this book. Kapag ito ay pumasok sa atin, kapag ito narinig natin, kapag ito pumunta sa ating puso, mga kapatid, it giveth understanding. Even unto the simple. Amen. Kasi, ang counterpart ng simple ay subtle or even crafty or even may skill. Okay, anong ibig sabihin dito ng preacher? Nalilito na ako. Kaya, ang simple, mga kapatid, wala kang masyadong discernment. Okay, nandiyan po tayo. Papaniwalaan mo lang lahat ng sinabi sa'yo. Sabihin, hindi mo tinetest, basta, may mga tao, pwede nating sabihin, somewhat, this is in a negative sense, pero hindi lahat ng simple ganito. But simple sometimes is gullible. Ano ibig sabihin? Madaling maloko. Okay? Kasi papaniwalaan mo lang lahat ng sinabi sa'yo. Nandiyan po tayo? And maraming mga Kristiyano, they don't know. Lahat lang ng sabihin sa kanila, pinaniwalaan nila. And they are gullible. But minsan, pag natuto ka na, may skill ka na sa salita ng Diyos, you are subtle. Or you are, sabihin natin, may skill. To know, to discern. So ano sinasabi ng talata? The entrance of thy word giveth light. It giveth understanding unto the simple. Hindi naman necessarily na gullible yung tao. Bagkus, siya po ay hindi pa ganun yung pangunawa niya. Hindi pa marami, hindi pa malawak. But the word of God, even to the simple, could give understanding. Kahit doon sa simpleng tao, kahit doon sa tao na kung saan wala masyadong alam salita ng Diyos, but when He allows the word of God to enter, it giveth understanding. It giveth understanding. Nandiyan po tayo? Romans 10:17, binanggit ko na kanina. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nagpe-pray tayo, Lord, palakasin mo yung pananampalataya ko. Alam mo kung paano? Magbasa ka ng Bible. Kasi kung hindi mo alam kung anong sinabi ng Diyos, paano tataas ang pananampalataya mo? Maaring, we have confidence in the flesh. Yun yung ay nakakatakot. Maaring may confidence tayo, hindi, gagawin ng Diyos to, gagawin ng Diyos to. Hindi niya naman pala sinabi. Tama? Nandiyan po tayo. If the Lord doesn't say it, paano mo sasabihin na pinangako yun ng Diyos? So you need to know what's the Word of God. So pwede kang magkaroon ng confidence not on your flesh, but in Him. In the Word of God, pwede tayo maglagay ng kumpiyansa itong sinabi ng Panginoon, I could trust the Lord with this. Pwede ko pagkatiwalaan ng Diyos dito sapagkat sinabi niya to sa kanyang salita. John chapter 6. John chapter 6. Verse 63. John 6:63. Ito mga kapatid ha, imparting to you what the Apostle Paul also is telling Timothy na dapat give attendance to these things. Give attendance to reading. Give attendance to exhortation. Give attendance to doctrine. Ang practical application nito is when we are on our homes, we will give attendance to reading. Nandiyan po tayo? Amen. I understand. Kung minsan, wala tayong time na basahin na yung Bible natin, pero minsan may time talaga tayo. We just chose not to. Pinili lang natin. We have a choice. John chapter 6, verse 63.
It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. What you are holding in your hands is nothing but life. Buhay po ito. Ang salita ng Diyos, it imparts life. It gives life. It is the source of life. It is life itself. At yung espiritu na daladala ng mga words that is in the scripture, ang sabi ng Bible, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. That's why even though it is a spiritual thing, kahit spiritual na bagay, salita ng Diyos ating pinag-uusapan, mga kapatid, it affects our day-to-day living. Believe it or not. It affects yung ugali natin. It affects yung disposition natin. It affects kung paano tayo mamuhay. It affects our decision making. Paano ba to? Ano bang gagawin ko kapag ganito situation? If you know the Word of God, may understanding ka. Ito dapat kong gawin kasi kalooban to ng Diyos. Amen. And sometimes the will of God is not convenient. Tama? The will of God is not convenient. Sometimes, hindi ito yung madadalian tayo. Hindi ito yung palagi nating parang at ease tayo o madali lang. Hindi po. The will of God sometimes will go against our will. Tama po ba? Ang kalooban ng Diyos, kuminsan, kokontrahin tayo sa gusto nating gawin. Pero para ba sa ikasama natin? I believe not. But for our own good and for our own sake. Mga kapatid, do you still believe that if God be for us, who can be against us? Do you still believe that verse? So kung tayo ay mapreachan from the Word of God na ito yung dapat gawin, ito yung kalooban ng Diyos, para ba yun para masaktan tayo? Or for our own benefit in the long run? Tama? Alam mo po sa military, hindi naman tayo nag-military, no? Palagay ko, babagsak ako agad. Pag entrance pa lang doon, hindi na tayo makaka-push up. Push up! 50! 5! 5 pa lang. Hindi ka na makaka... So, but in the military, meron sila kapag umpisa pa lang, parang bootcamp type, na parang pepwersahin na sila umpisa pa lang. Okay? Sasabak sila doon, bigla sila, papatakbuhin sila, para ganto. Tapos, bawal sila mag-complain. Talon! Tatalon ka dapat. Hindi mo pwede sabihin, bakit pa ako tatalon? Wala naman. Talon! Ayoko nga eh. Tanggal ka na. No? Bakit? Kasi ang tinuturo doon sa mga first, una pa lamang po, is obedience. Obedience na hindi ka magko-complain at hindi ka magki-question ng kahit ano. That is what is taught. Why? Sapagkat kapag nasa gera ka na, halimbawa sa Marawi, sabi ng kasama mo, dapa! Bakit ba? Tayo na. Split seconds lang. Pag sinabing dapa, di ka nagtanong, baba ka na. Sabi ng commander, baba. Baril! Bakit ba? Ano ba baril? Diba? Ganun eh. Mga Kristyano, ganun eh. Tama? Gawin natin ito. Bakit ba? Busy ako ah! Amen? We are complainers. We are murmurers. Pero di natin naintindihan minsan, it is for our benefit. That in the battlefield, yung mga sundalo, pag may binigay na command sa kanila, they must strictly adhere to that. Or else, sila po ay sumusuway sa kanilang commander. Pero purihin ng Panginoon tayo sa panahon na to. Amen? Our commander-in-chief is not other than Jesus Christ. Pero somewhat, minsan, madalas, di talaga natin siya nasusunod. Amen. Nandiyan po tayo. Sabi ng Panginoon, ganito. Hindi Lord, ganito dapat. Amen. Tayo yung Lord eh, hindi siya. Pero sinasabi dito, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Mga kapatid, it is very important to be reading God's Word. Read. Read. Read God's Word. Amen. Basahin po natin. Okay? Basahin po natin. Ano po? May benefit po. Kapag naintindihan natin yung salita ng Diyos, na-intake natin, may benefit siya sa buhay natin. Ngayon, minsan, di ba nagpe-pray tayo sa Diyos?
Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, nawa po makapasa ako sa ganito. Lord, nawa po makapunta ako sa ganito. May mga pray tayong ganyan. Hindi ba masama yan eh? Tama? But sometimes we see, ito, old preaching na to, but I still remember, we always see the blessing, but we cannot see the one who blessed. Ang tinitignan lang natin palagi yung blessing. Kaya doon tayo nakatuon, doon tayo nakatingin lagi sa ibibigay ng Diyos, sa ibibigay ng Diyos, sa ibibigay ng Diyos, sa ibibigay ng Diyos. Di tayo tumitingin sa nagbigay. At ano kaya mararamdaman ng magulang na ang pakialam lang ng anak yung nabibigay nila at hindi sila? Tama? Wala kang pakialam. Ma, pengi yung baon. O ito. Ma, pengi yung baon. Ito. Ang tagal mo naman magbigay yung baon, alis na ako eh. Parang walang pakialam, walang concern sa magulang. Hindi maganda yun. Why? Bakit? Pera bang magulang mo? May tao yan. May puso, napapagod, tama. May pakiramdam, nakakaranas ng discouragement. And minsan, we are becoming insensitive to those things. But we don't acknowledge na tayo din ganun sa Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng ganito, bigyan mo kami ng ganito, bigyan mo kami ng ganito, provide mo to, provide mo to, provide mo to. Anak, basahin mo yung salita ko. Hindi, Lord, provide mo to, provide mo to. Pero hindi tayo nag-spend ng time. Ano bang gusto malaman ano bang gusto ng Panginoon na matutunan ko? And without reading, how could you understand? Tama? That's the first point. Give attendance to reading. Pangalawang point, mga kapatid, is exhortation. Balik tayo sa ating text, 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Sinabi niya in verse number 13, till I come, give attendance to reading, to exhortation. What is exhort? What is to exhort? Ano yun? Ano yung salita na yun? To encourage daw, para tayo ay mapalakas, to embolden, para patapangin, to cheer, para tayo ay maging cheerful. Kung tayo ay nalulungkot na, pag merong exhortation, pwede tayong pasiglahin, to advise. The primary sense seems to be to excite or to give strength, spirit, or courage. Amen. Minsan kailangan natin yun. Minsan, pagod na tayo, busy tayo sa work, busy tayo sa pag-aaral. Minsan pag nakapakinig tayo ng preaching, na hindi tayo permanente sa sanlibutan na to, sabihin mo lang, Amen, Lord! Dumating ka na lang. Amen. Sometimes, exhortation gives us the spirit na magpatuloy pa. Kahit minsan napapagod ka na, minsan ayaw mo na maging faithful, minsan ayaw mo na mag-church, minsan ayaw mo na mag-pray, minsan ayaw mo na magbasa ng Bible, minsan ayaw mo na ganito, ganyan, ayaw mo na gawin yung mga bagay na salita ng Diyos na sinasabi sa atin. But when we learn, but when we listen to exhortation, whoo! Another week, let's go! Amen. Paano pag hindi ka nag-church? Paano pag wala ka narinig na exhortation? Ako na lang talagang sa sanlibutan. Wala talaga nagmamahal sa akin. Exam namin. Lord, kala ko ba totoo ka? Bakit? Ang nakuha ko lang 50 out of 100. Kala ko ba, Lord, totoo ka? Sabi sa'yo ng Panginoon, nag-review ka ba? Hindi, Lord, may faith ako sa'yo. May faith. Minsan, absurd yung ating mga panalangin. Amen. Ang Panginoon nagbibigay ng wisdom. But you need to be participating in that. May inaral ka ba? Para ipag-pray mo, paalala sa'yo. And Lord, ipaalala mo sa akin. Anong papaalala ko, anak? Di ka naman nag-aral. O nga, no? Ano? Paalala ko sa yung hulaan mo. Oo. Diba? Minsan, ganun yung mga estudyante, nagpipray, Lord, gano'n. Nag-review ka ba? Hindi nga po eh. Pero naniniwala ko, papasa ako kasi I will never leave thee. Lord, forsake me. Mali pa talaga yung application ng mga talata, mga kapatid. Sablay eh. Bakit? Walang reading ng Bible. Hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. At hindi nakikinig na exhortation. Ang pinakikinggan exhortation sa TikTok. Exhortation ng mga vlogger. Exhortation ng mga sa sanlibutan. Sabihin nila, okay, ganito ang gagawin mo para makapasa ka sa exam. Huwag ka matulog. Basahin mo yung libro nyo from back to cover 3 times. Ganon sila, di ba? Pero hindi sila nag-advise.
that you need to study the Word of God. Mga kapatid, the source of wisdom, none other than ang Panginoon. Remember, kung wala ang Panginoon, wala kang talino, wala kang karunungan, wala others. Pero if we will give time to the Word of God, to the study of this book, to the reading of God's Word, amen. Ako, practically speaking, tatalino ka. Tatalino ka pag inaral mo salita ng Diyos. Bago mo paniwalaan, gawin mo na lang muna. Amen. Give attendance to these things. Now, exhortation, minsan, to incite words or advice, to animate or urge by arguments. Ganito yung gawin natin. To a good deed, or to any laudable conduct or course of action. Minsan, to advise, to warn, to caution. Minsan naman, yung exhortation, nagwa-warning, huwag mo gawin yan. Tulungan ka ng Panginoon, hindi dapat yung gawin. To incite or stimulate to exertion. Now, 1 Corinthians 14:3. 1 Corinthians chapter 14, verse number 3. Merong kasama kasi yung edification or exhortation. 1 Corinthians 14:3. The Bible tells us, "But he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort." Kita nyo? Kanina, sinabi ng ibig sabihin, kahulugan, definition according to the dictionary ng word na exhort, na yung exhortation, nagpapalakas siya. Tama? Minsan naman, nagpapatapang siya. To embolden. To cheer. Okay? To advise. To encourage. Tingnan niyo yung kasama niya doon sa may passage kung ano yung kadikit niya. Edification, comfort. Ano ang edification? Building up. That's where you get the term edifice. Building, structure. At tayo mga mananampalataya, listen, yung ating mga natututunan sa salita ng Diyos, it becomes, tayo yung building. Binibuild tayo ng Diyos. We're being built. Now, kung mali yung pagkakabuild sa atin, ba magko-collapse yung building? Tama? Amen. The building that we are building now is the building na mag-withstand ng fire. Na kaya niyang sumurvive sa apoy sa judgment seat of Christ. But if we are building on the wrong materials, we are building on the wrong things, pagdating ng judgment seat of Christ, ganda! Ang ganda ng building. Pero pag dumaan sa apoy, usok lang pala. It's all a facade. Hindi po yun maganda. Now, what are we seeking? Is that edification na mag-i-stand doon sa judgment seat of Christ. At ang kailangan natin para makapagpatuloy na mag-build is also exhortation. Kailangan natin ng paalala. And exhortation could come on different forms. Pero primarily, ito ay sa preaching. Tama? We're exhorted. Ito yung dapat natin gawin. Huwag natin gawin yan. Huwag tayong magpatuloy dyan. Ito yung dapat course of action natin. Exhortation po yun eh. Amen. Kapag tayo ini-encourage na ito yung gawin natin, that's exhortation. O minsan, ang exhortation naman, kapag kausap mo lang yung mga brethren, ito po yung dapat, kapatid, napansin ko lang ganito kasi. Hello, ito ano lang naman, no? Understanding ko lang salita ng Diyos, pero ito yung maganda nating gawin. Nag-exhort ka pa rin. Not necessarily nasa pulpit, but it is exhortation nonetheless. But also, kadikit ng salita na yun, dito sa verse 3, comfort. Comfort. Nakita niyo yung definition ng exhortation, to give strength, spirit, or courage. Minsan, may mga bagay talaga sa buhay na nakakalungkot. Minsan yung ibang tao, they will let you down. Hindi sila Nike eh. Hindi sila Nike. No? So they will let you down. Or di sila Colgate minsan. Those up. They let you down. Okay? Makukuha niyo yung reference niya mamaya. But, ang scripture po, meron tayo dito sa salita ng Diyos mismo, meron tayong source ng comfort. Look at natin, 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. Naalala ko lamang po, no? 2 Corinthians chapter 1. Simulan natin verse number 3. 2 Corinthians 1 verse 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies,
and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by God. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, kompleto na to. Ano mang kailangan mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano, nandito. Malungkot ka, may verse para pasayuhin ka. To cheer you up, to encourage you, para hindi ka ma-depress, para hindi ka ma-distress, para hindi ka ma-down. For example, namatayan tayo ng kamag-anak. Pero we know na yung kamag-anak natin na yun, believer siya. Mananampalataya siya. You have 1 Thessalonians 4. Ang sabi doon, wherefore, comfort one another with these words. Anong tinutukoy niyo doon? That one day, in a twinkling of an eye, at the last trump, the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise first. There is a hope, ang tawag, blessed hope. Looking for that blessed hope. And the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So kahit ano pong situation, mga kapatid ng buhay, we have comfort sa salita ng Diyos. Amen. Mahirap ang buhay. No, marami tayong pangangailangan, maraming mga bills na paparating, maraming utang kumakatok sa pinto natin. Amen. Praise the Lord. Even though ganun yung situation natin, alam natin that this is a present evil world. And one day, iiwanan natin to, and all its woes, and all its anxieties, and all lahat ng mga problema na yan, mga kapatid, iiwanan mo yan lahat. And where you will be is with the Lord Jesus Christ. Nandiyan po ba kayo? Parang malungkot kayo nung sinabi kong iiwanan natin dito lahat. Parang malungkot kayo eh. Ibig sabihin, gusto nyo dito manatili. Amen? Isa lang naman gagawin nyo, huwag kayo masave. Pag hindi ka na-save, mananatili ka dito sa tribulation period. Nasa sa'yo na. Amen? Pinagkakatiwala na namin sa'yo lahat ng lupain dito. Sa'yo na. I'm telling you, kahit anong gawin mo, ikaw, nasa sa'yo na. Why? Kasi sa tribulation period, wala na po. Iwanan na lahat na naman nananampalataya. All our earthly belongings, all our earthly accomplishments, all our earthly things, wala, iwanan natin lahat. Preacher, ba't masaya ka pa rin? Amen, walang stress kapag ganon. Kapag iiwanan mo din naman lahat, ang paglilingkod mo sa Panginoon, lilingkod ka sa Panginoon, mag-serve ka. Pero ang dami mong dala-dala sa isip mo, mga maiiwan mo din sa loob. Naku Lord, gusto ko pang marating yan. Naku Lord, gusto ko pang makabili nito. Naku Lord, gusto ko pa na mga ganitong bagay. Naku, stress ka. Di ka tumingin sa Panginoon, looking on the author and finisher of our faith. Looking for our Lord Jesus Christ. Diba? Yung mga kinakanta natin, puro look eh. May mga kinakanta tayo na, tumingin ka. And the things of this world shall surely dim. Amen. Nandiyan pa po tayo? Now, by that, dinedemonstrate ko sa inyo what is exhortation. I'm exhorting you. Okay? I'm exhorting you, brethren, na tingnan niyo po, First Thessalonians muna tayo. Mamaya, pupunta tayo dyan sa mga bagay na yan. 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter number 2. 1 Thessalonians 2:11. Tingnan nyo kung paano paano yung exhortation, mga kapatid. Minsan nagaganap, or minsan ito yung method. Sabi niya, as you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children. You see, in exhortation, it is also a charge, also comfort. Sabi ng text, tama? Pero, paano daw? Paano daw? As a father doth his children. So sa Bible, tinuturuan din how to be a father. Paano maging tatay. At dito, ang ginagawa daw ng isang father sa kanyang anak, ini-exhort niya, kino-comfort niya, sina-charge niya. Okay? Anong charge, preacher? Renta? Hindi renta. Okay?
charge kung anong gagawin. Ganto anak ang gawin mo. Ganto anak ang ayusin mo. Ganto ang tahakin mong landas. Amen. Nandiyan pa po tayo? So, yun ang father. Kaya dapat magpasalamat tayo mga anak kung meron tayong tatay. Amen. Kung anong gusto ipapagawa sa atin. Kasi, minsan, di ba, may mga anak, gusto makatap, gusto makataas ng grades. Ganyan. So, yan na. Sipag. Ganito lang. Di umabot dun. Dito lang siya. Ang sabi ng tatay, yung iba tatay, bobo mo talaga. Dapat 99 ka, 98 ka lang. Minsan may ganun pang taas na nga. Ewan ba? Pero yung iba, sabihin, naku anak, okay lang yan. May next time pa, pagpursigihan mo pa. But as a father, that is children. Anong ginagawa? Exhort, comfort, charge. Ganito gawin mo anak ha. Walang cellphone para maano mo yan. Maano mo yan sa susunod. Ma-achieve mo yan. Hindi pa. Pag di ako nag-cellphone, di ko talaga yan ma-achieve. Kailangan naka-cellphone ako. Sige, mag-cellphone ka pero Nokia ha. Calculator lang naman kailangan mo ha. Hindi, kailangan ko yung Roblox eh. Bakit kailangan mo yung Roblox? Nandun kami nag-group study, you know? Advance na ngayon! Yung mga bata, doon sila group study, meron silang whiteboard, tapos nagdalo sila. Ano ba yung sagutan? Diba? Advance na yung mga bata ngayon, di na makasunod yung mga magulang eh. Tama? Ganun ka. Nakakabaliw na. Amen. Pero ito po yung sinasabi. Ang exhortation, kaminsan, kasama niya, comfort, charge. Anong dapat mong gawin? Anong dapat nating anuhin? So, tignan natin, may mga plain exhortations, no? 1 Thessalonians 4:1. So, i-ano natin. Ito yung mga mismong exhortation ito. Hindi niya dinidescribe what is exhortation, but exhortation itself. Sa salita ng Diyos. 1 Thessalonians 4:1. Sabi niya, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you. So, ito, exhortation to. By the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. So ine-exhort yung mga taga-Thessalonians, natutunan nyo, natanggap nyo sa amin kung paano lumakad at paano i-please ang Diyos. Sabi niya, dagdagan nyo pa, mag-abound pa kayo. Exhortation yun. No? Hindi lang, pinapaalalahanan sila, gawin nyo pa. Kung ginagawa nyo ganito, double nyo pa, i-triple nyo pa, abound! In these things. Chapter 5, verse 14. Chapter 5, verse 14. Now we exhort you. Oh, maliwanag, exhortation na naman. Brethren, warn them that are unruly. Preacher, ano po yung unruly? Yung hindi nakikinig, yung matigas yung ulo. Warningan daw. Okay? Pag may hindi nakikinig dito, kapag may matigas ang ulo, winawarningan natin yan. Pinagsasabihan yan. Why? Kasi yun yung utos ng Bible. Warn them that are unruly. Nandiyan po tayo? Oh, pero, minsan, hindi lahat ng tao kailangan ng warning. Minsan, comfort. Tama? Comfort the feeble-minded. Support the weak. Be patient toward all men. Tama po ba yun? Yes. Bakit? Sapagkat maraming mga tao kuminsan, kailangan mo ng patience sa kanila. At hindi lang basta patience. Isang galon na patience. At bawat kausap mo sila, isang patak na ng patience yun. Isang patak na naman. Isang patak na naman. Isang patak na naman. Pero isang galon eh. Hindi ba ubos dapat? Amen. Ito talagang bata na to, tigas-tigas ng ulo. Ilang beses ko nang pinagsabihan. Ilang beses nang pinalo. Ilang beses na session to. Parang wala nangyayari. Patience. 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 Amen. Itong matagal na tinuturuan ng Word of God, wala pa rin pagbabago sa buhay. Patience. 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 That's the exhortation of the Word of God. Amen. Bakit? We're dealing with souls. And all ang tao na may kaluluwa may will. At mahirap i-bend ang will of man. Sapagkat meron tayong kanya-kanyang will. I will this, I will this, I will this. Pero sabi ng Panginoon, this is my will. Sabi mo, no Lord, this is my will. No, this is my will. Pero ano sabihin ng preacher? Kapatid, ito yung will of God.
Doon ka pa rin pumunta. Patience. 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 Amen. Exhortation. Exhortation. 2 Thessalonians 3. 2 Thessalonians 3. Nandyan lang, kasunod lang po yan. 2 Thessalonians 3:12. 2 Thessalonians 3:12. Now them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Exhortation na naman. Amen. So tahimik lang tayo. Okay? Tahimik lang. Quietness. Work and eat your own bread. Okay? Kalooban niya ng Diyos. 1 Timothy 2. 1 Timothy 2:1, napag-aralan na natin to. It's about prayer dun sa lahat ng tao. Tama? Sapagkat ang kalooban ng Diyos ngayon, maligtas lahat. So sabi niya, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So we are encouraged. Ito yung dapat natin gawin. Ipanalangin natin lahat ng tao. Amen! Ang hirap Hindi mo lang ipagpe-pray yung kamag-anak mo kahit yung kaaway mo. Sapagkat sila ay kasama sa all men. Yun lang, kung ang tingin mo na sa kanya, hindi na tao. Pero hanggang tao siya, kapatid, kasama siya sa all men. At kahit gaano siya katigas, at gaano siya kakunat, I tell you, ang grace ng Panginoon, unto all lang. Sa panahon natin ngayon. Lord! Di ako naniniwala. Sobrang garapal yung tao na yan. Sobrang yan. Hindi talaga, wala na yan. Walang pag-asa yan. Sa'yo. Because you have not become more patient. And you have not understood the long-suffering of God. Pero pag naiintindihan natin lalo yung doktrina about the long-suffering of God, mas lalo mong papasalamatan ng Panginoon kasi, first of all, His long-suffering sa iyo at sa akin. Amen. Ang unang, kung tayo ay na-save na ngayon, God is long-suffering to us. Imagine ko ilang taon ka nang saved. Ilang taon na tayong as a church. Ilang taon na tayong nandirito. But we have not produced yung expected fruit sa atin. God is still long-suffering sa atin. Amen. Hindi niya wini-withhold yung mga bagay na mabuti dahil lang walang nangyayari sa atin. No. Tinataniman, 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 at tinataniman. That's our God. That's our God. Okay? 1 Timothy 6, 1-2. 1 Timothy 6, 1-2. Let us many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. And they that have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather do them service because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. Nakita niyo yung verse number 1? Nakita niyo ba yung verse number 1? Praise the Lord. Amen. Tayo na merong mga masters, tayo na mga servants, anong utos ng Panginoon sa atin? Count their own masters worthy of all honor. Paano, for example, kung dumating yung presidente ngayon ng Pilipinas dito, sigurado po ako, kung 50% sa atin, kung hindi man lahat, 50% sa atin dito, tatayo ng upuan, bibigyan ng upuan yun. Lahat na magkukumaw. Saan upuan natin pinakamaganda dyan, yung hindi mapuputol kapag ginupuan. Saan? Magiging ganun ka because you esteem that person. You see that person na sobrang importante niya and you honor that person. Tama po ba? Kahit na lang, sabi, baba mo na lang, kahit si mayor na lang Kung biglang papasok dyan sa pinto, lahat yan. Si mayor, pupo niyo. Lahat yan, magkakaguluhan yan. Because, practically speaking, you esteem that person. Tama? You honor that person. Ba? Sa mga taga-KNS, yan yung nagpapaaral sa atin. Tara, ayusin nyo. Di ba? Sa mga taga-Subic, yan nagbibigay na ayuda sa atin. Tama? So, we esteem that person. So, binibigay ko lang yung example na yon kasi yun yung term ng Bible sa 1 Timothy 6. Nasabi, tayong mga servants, as are under the yoke, count
our own masters worthy of all honor. Kahit pala yung ginagawa mo na lang sa work, sa trabaho, meron pa rin command ang Diyos, instruction ng Diyos kung paano ka maging Kristiyano during that setting. Sabi ko nga po sa inyo, ang salita ng Diyos, it is sufficient on every situation and circumstance ang buhay natin. Kahit gaano ka kainis sa boss mo, amen, gaano tayo kainis, talagang gusto mong tirisin sa isip mo. Sana matapa ka, sana madulas ka dyan, sana ganito. Kahit gaano po yun, no. Ang dapat pag-uugali daw natin, we count them worthy of all honor. Term din yun sa magulang, tama? Pakinggan yung mga anak, children. Ano sabi ng Bible? Honor thy father and thy mother. Kita nyo? Same term. Kung papaano ka dapat sa magulang mo daw, how you honor. Ganon din yung honor na ginamit na term sa bilang servant sa master niya. Preacher, unbeliever siya. Yun nga yung point eh. Kailangan i-honor mo siya. Why? So that meron din siya opportunity na masave. Pero kung tayo mga saved, tayo mga ligtas, tayo pa mismo yung pangit yung ugali, tayo pa mismo yung late, tayo pa mismo yung nagreklamo, tayo pa mismo yung may mga excuses na napakadami, ano nangyayari? Nabablaspheme ang Diyos through us. Tapos mag-iimbita ka sa office. Tara, punta tayong church. Invite kita dun sa amin. Ganito. Sabihin niya, seryoso ka, te? Di nga. Ano ba church nyo? Kasi hindi ka paniwalaan. Bakit? Yung ugali mo, hindi mag-aayos eh. Amen. Dapat ayusin po natin. Ang tawag dyan sa ginagawa natin ngayon, exhortation yan. Ito yung mga sinasabi ng Word of God. You need to exhort. You need to tell people. Titus 2, verse 9. Titus chapter 2, verse 9 hanggang 15. Titus 2, 9 to 15. Nandun tayo sa second point. Andyan pa po kayo? Alright. So, amen. Praise the Lord. Verse 9. Titus chapter 2. Ang sabi ng Bible, exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things. Woo. Lord, totoo ba ito nababasa ko? Yes, that's true. Amen. Kahit ano sabihin talaga, preacher, kailangan namin gawin. Nasaan tayo ngayon? We are in the dispensation of the grace of God. Tama? Anong method ng Diyos sa mga tao ngayon? Wrath? Force? Ano? Beseeching. Pakikiusap. May master ka sa laman? Meron siyang sinasabi sa'yo na kumukontra sa pananampalataya mo? Beseech. Pakiusapan mo. Ba't ayaw mo pakiusapan? Ayaw mo magpakumbaba? Ayaw mo makita kang mahina? Ayaw mo makita ka na Kristiyano ka? Hindi na lang ako susunod. Ito yung faith ko. Mga kapatid, we must represent Christ aright. So kung meron tayong conviction na kumukontra sa ating conviction yung ating pinapagawa, makiusap ka, sir, ma'am. Kristiyano po kasi kami, hindi po kami namin ginagawa yung ganun, ma'am. Kahit ano na lang pagawa mo, ma'am, wag lang yun kasi apekto po sa aking faith. Malay mo lumambot ang puso at pagbigyan ka, hindi yung pag pinagawa mo pa sa akin to HR, hindi mo na ako makikita bukas. Ang tapang, no? Ang tapang. So, hindi po ganun. Ang tinuturo po sa atin ng Bible ay maging obedient unto our own masters to please them well in all things. Anong sabi ng dulo? Not answering again. Hindi pala dapat yung may sinabi. Ako na naman. Yung kasama ko dyan. Bible po ba ang ating tinuturo? Bible yan. Nakalagay yan sa Bible. Pag ikaw, nagreklamo ka dyan, ang Bible na ang harapin mo. Amen. Verse 10, not purloining. Alam niyo purloining? Minsan, naging guilty din tayo dito eh. Alam niyo purloining, no? If I'm not mistaken, purloining ay, di ba, sinahurang ka, 8 hours, ganito sahod mo, 8 hours. Minimum wage, halimbawa, 500, 600, okay? So, minimum wage, 8 hours, sinahurang ka ng 8 hours.
Nagtrabaho ka lang ng 3 hours. Purloining yun. Ano ginawa mo doon sa 5 hours? Nakipagmaritesan. Ang latest dyan ka pa. Brad, ano yan? Okay yan ah. Ganon? Yung asawa na ganon? Grabe naman, totoo ba yan? No? So pag trabaho. Why? Kasi ang sabi ng Bible, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Simple things, mga kapatid. Even sabihin natin, wala naman na nakakakita niyan, preacher. Wala naman nakakapansin niya. Napapansin niya ng katrabaho mo. Sipag ka doon, gagawa ka doon. Uy, tara, ano muna tayo doon? Di naman tayo nakikita wala tayo sa CCTV. Di tayo nakikita. Ano naman tayo? Sige na. Ano lang tayo? Sige tayo. Sabihin mo, wala ka dyan. Katrabaho lang ako dito. Ikaw naman, wala ka pakikisama. Pag pinapos mo yan agad, utusan ulit tayo. Mamaya na para talagang sakto lang sa itras yung trabaho natin. Medyo magaan lang. Wala ka dyan. Ako, gagawa lang. Inuutusan ako dito eh. Amen. Kita nila yun, magiging trusted tayo. Magiging, yun ang tingin sa atin, sa ating workplace, o kung saan man tayo pinagkakatiwalaan ng Panginoon. And then, bakit ka ba ganyan? Ano meron sa'yo? Ba't di ka parang wala kang pakikisama? Brad, kasi Kristiyano kasi ako eh. Alam mo, against kasi sa will ko yung gano'n. Yung parang manluloko ka kasi. So, hindi ko naman sinabing manluloko ka, pero ano lang eh. Hindi lang ako komportable na gawin yan. So, pagbigyan mo lang ako, ayusin ko lang to. Ikaw, bahala ka dyan kung anong gusto mo. Amen? Good testimony. Mahalaga yan. Pagkaras niya sinabi yon, yung exhort na ganung bagay sa 9 and 10, kaya niya tinuro verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sapagkat ang grace, ito ang tinuturo. Denying ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Amen. In every context, in every situation, hindi lamang yung pang church. Sa lahat ng situation, dapat ang pamumuhay natin soberly, righteously, and godly. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people zealous of good works. These things, verse 15, speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. You see? Exhortation. Minsan, i-comfort ka, minsan i-charge ka. Tama? Minsan, mapagsabihan ka, minsan naman, sabihin sa'yo, kaya mo yan. Tulungan ka ni Lord. Tulungan ka, palakasin ka ng Panginoon. Paul emphasizing the exhortation is indeed fundamental to the Christian life. Importante sa buhay natin yan. Lagi mapapalalahanan. Bakit? Ano po ang sakit natin? Makakalimutin. Hindi lamang po nagkakaedad ang merong pagkalimot. Kahit po mga young people, kahit po mga 12 years old, makakalimutin din. Paano ko nasabi? Nak, maghugas ka. Sige mamaya. Nahugasan ba? Hindi. Kasi makakalimutin eh. Amen? So, meron tayo. Kailangan we are constantly reminded. Mapaalalahanan tayo from time to time. Kaya kailangan natin, hindi lamang po, tayo po ako rin po, kailangan ko bilang isang preacher, mapaalalahanan. Amen. Kasi we are prone to, di ba may kanta nga, may kanta na, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Yun. Here's the mount, Lord, take and seal it in thy courts above. So, sabi lang nun, prone tayo. Kaya kailangan natin ma-remind. Minsan, ang reminder, gentle reminder. This is a gentle reminder from Philippine Airlines. Fasten your seatbelt, please. Diba? Minsan, ang reminder, harsh. Strict. Okay? Bakit? Ikaw pa naman, di ka pa maging strict kung life and death nang pinag-usapan, di ba? It's a reminder. Yes, minsan gentle. Pero minsan, when you're preaching about hell, when you're preaching about souls going to hell, kailangan makita rin yung seriousness sa ating mga muka. Sinasabi mo, impyerno na, ang mukha mo pa.
ang mga tao po ay mapupunta ng impyerno. Hindi naman yata bagay sa pinipreach mo yung gano'n. Alam niyo po ba kung saan kayo mapupunta pag namatay kayo? Impyerno! Diba? Parang Joker, diba? Hindi dapat. So may proper attitude, may proper, kumbaga, yung way kung paano natin gawin yung mga bagay-bagay. So when you preach about heaven, masaya ka. Because the grandeur of heaven one day, pupunta tayo doon. Pero pag sa impyerno, huwag tayo pupunta doon. Hindi mo kailangan mapunta doon. Trust in Jesus Christ. Amen. Nakita niyo yung shift? Exhortation. Exhortation, mga kapatid. 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians 9:27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ayaw natin yun. Tandaan natin, mga kapatid, salvation of the soul, justification ng ating mga kaluluwa, that is already final and permanent. Amen! Praise the Lord. Yun mo makiklaim yung, if God be for us, who can be against us? Dahil final, when we believe that finished work of Christ, nung pinaniwalaan mo yung ginawa ni Kristo, your sin is dealt with finality. Tapos na yun. Di mo na kailangan ulit-ulitin yun. Amen! Once you believe, that's already sealed, you're already sealed, and your salvation is already settled. Amen! But after salvation, after na maintindihan mo yung kaluluwa mo kung saan mapupunta, kung ikaw ibabawian ng buhay, we have this thing called Christian life. And in the Christian life, kailangan mo mag-ingat. There's a process called sanctification. And as you walk daily sa Panginoong Jesus, walk daily sa Kanyang salita, you need to be reminded, I need to keep this body into subjection. Kasi pwede tayong maging castaway. Ang kaligtasan, hindi nawawala. Pero sa judgment seat of Christ, maraming magsasuffer loss. Maraming magsasuffer loss. Why? Colossians 3, verse 2. Colossians 3, verse number 2. Gusto ko po lahat tayo magbasa, sabay-sabay, sabayang pagbigkas. Colossians chapter 3, verse number 2. I want everyone to read. Pakiusap po, lahat. Ready, read. Set your affection on things above, not on things on the earth. Bible o hindi? Bible. Madali o mahirap? Mahirap. Tama? Mahirap. Dahil the things of this life, madalas we are too distracted, we are too focused dito sa baba that we don't see what's above. We don't see God, we don't see Christ sitting on the right hand of God. We don't see the things, spiritual blessings in heavenly places in Christ. Masyado tayong naging focus, masyado tayong naging sobrang distracted dito sa sanlibutan na ito. You know what, mga kapatid? Listen. If only ang ating focus ay things of this world, if only our focus are things on this life, dito lang tayo nakatuon, anong kaibahan natin sa mga beast? Anong kaibahan natin sa aso? Anong kaibahan natin sa baka? Anong kaibahan natin sa manok? You know kung ano lang concern nila? Their appetites. Tama? Ang aso, bakit ba yan biglang gumagalaw dyan? Nagugutom na yan. Maamoy-amoy na yan. Bumeno. Kahit pag gutom na gutom yan, hindi na yan pinapansin kung anong meron dyan, kahit diaper yan. Amen? Totoo yun. Bakit? Nag-ooperate siya based sa appetite niya eh. Based lang dun sa urge of its flesh. So, what's our difference if itong kaibahan ng isang Kristiyano, no? Ito yung kaibahan ng isang ligtas, hindi lang basta tao, kundi Kristiyano na may pagkakilala sa Panginoon ng tama. Mga kapatid, hindi lamang tayo dito sa sanlibutan, kundi hindi lang yung view mo pang horizontal, ang view mo naging vertical.
Meron kang tuon paakyat. Nakikita mo yung ginagawa ng Diyos. Nakikita mo yung kalooban ng Diyos. So while you're operating here, there's a God above. There's a God above na nakikita tayo. Yung ating ginagawa. Na hindi lang natin ginagawa. No, hindi kagaya ng mga manok. Ano lang ginawa? Maghapon yan, tumuka. Pansin nyo, ganun lang manok. Pag ang manok di na tumuka, hindi na yung manok. Ulam na yun. Okay? So, ang difference mga kapatid, ang mga hayop, hindi ko alam kung meron bang hayop na tumitingin pataas. O siguro ibon, no? Kasi akyat sila eh. Pero kadalasan mga beast, nakatingin lang yan, pababa. Tayo mga kapatid, we are not beast. Kung tayo ay ligtas, meron na tayong image of the heavenly. We have Christ in us. So instead na look lang natin pag ganun at pag ganun, ang look na natin pwede pag ganun. Amen. Saan tayo nakatingin? Madalas. Tingin natin minsan. Amen. Yun yung view natin minsan. Pababa eh. Minsan tingin tayo pataas. Para kahit wala kang mahugot dyan, may hope ka. May comfort tayo mula sa Panginoon. Because God, He's the God of all comfort. Amen. He's the God of peace. He's the God of truth. He's the God of grace. Tingin ka sa Kanya, kilalanin mo siya. Amen. May favor ang Diyos. May favor siya sa atin, mga kapatid. Isa pa, Philippians 3. Ito, katabi lang po yan. Katabi lang. Hindi mo na kailangan mag-travel ng malayo-layo, papuntang iba. Dito lang. Okay? Philippians 3, verse number 17 to 21. Philippians 3, 17 to 21. Okay, malapit na tayo mag-third point. Praise the Lord. Brethren, are you a brethren? Iba, hindi natiyak. Okay, brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample. For many walk, of whom I have told you often, and I'll tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. So sabi ni Paul, merong mga lumalakad, at sinabi ko na sa inyo yun, dati paulit-ulit, na ngayon umiiyak pa ako, meron pang weep, I am weeping. Nagiging kaaway sila, enemy sila of the cross of Christ. Sino yung mga nagiging enemy of the cross? Verse number 19. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame. Listen, who mind earthly things. Mga kapatid, walang isa sa atin dito ang hindi guilty of minding earthly things. Amen. Minsan talagang sa hirap ng buhay, daming stress, daming pressure, within and without. Okay? We are minding earthly things. Pero let us, who are servants of God and servants of Christ, look above. Lord, ano pong gusto niyo sa amin? Ano pong gusto niyo sa buhay ko? Amen. Students, yes, mag-aral kayo. Pero kung mag-aaral lang kayo for your own careers, I'm telling you, you're minding earthly things. Kung para lang dyan ang buhay, that's minding earthly things. There is a much better way. Yes, study. Yes, aral. Yes, ibigay mo yung best mo. Pero you know, because you're doing that for the Lord Jesus Christ. And your life ay nasa Kanya. It is His. Amen. It is His. And when you do so, pag ginawa natin, nag-aral tayo, sumikap tayo para sa Panginoon. Yes, darating ang panahon, magtatrabaho tayo. Pero kapag nagtrabaho ka, makakalimutan mo kaya ang magulang mo na nagpaaral sa iyo kung ikaw ay isang ligtas na Kristiyano na nagtatapat sa Panginoon? You will not. Why? Because that is just the right thing to do as saints. Amen. Kung ang mga young people lang po natin ng church na ito, they will dedicate their lives to the Lord, hindi dapat matakot yung mga magulang. Amen. Why? Because takot sila sa Diyos eh. And they will do what is due and what is right in the eyes of God. And if they will do that, they will help. Amen. They will provide. They will do these things. And di yun burden sa kanila. Why? It is a joy. Because there's joy in serving Jesus. Hindi lang joy na panhugas ng plato.
joy down in my soul. Amen. Kita nyo po, sabi, whose end is destruction, whose God is their belly. Wag naman, amen. Whose glory is in their shame, who mind earthly things. Sino ang naging casualty nun? Demas. Si Demas, isa doon. For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Ano pong iniibig natin? Nasaan yung affection natin? Nasaan yung pagmamahal natin? Nasaan nakatuon yung ating pansin? Nasaan palagi? Nasaan ba? Nasa Panginoon pa ba? Or on earthly things na lang? Pag-isipan po natin yung mga kapatid. Amen. Why? Sapagkat we are becoming the enemy of the cross of Christ. Listen, verse 20. This is the hope. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior. Kita niyo, sinasabi ko kanina pa po, look. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. Diba? Look. Look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Dami nating hinahanap, dami nating, di ba? Dami nating pinagkakabalahan, pero minsan nakalimutan natin, ang dapat natin tinitignan yung tagapagligtas natin. Ang dapat natin tinitignan, our Lord Jesus Christ. Preacher, ibig sabihin nun, wala na kaming gagawin. No. In the middle of all those things, sa lahat ng ginagawa natin, dahil kailangan mo pa rin maligo. Amen. Kailangan mo pa rin mag-toothbrush. Kailangan mo pa rin bumangon. Kailangan mo pa rin mag-work. Kailangan mo pa rin mag-aral. Kailangan mo pa rin gawin yun. Hindi naman titigil yun eh. But in all of those things that you are doing, look at your Savior. Tingin tayo sa Kanya. Panginoon, am I glorifying you in what I'm doing? Whether you do, or eat, or drink, or whatsoever you do all for the glory of God. Obviously, pwede mo bang gawin for the glory of God ang magkasala? Ay, hindi po. You're not doing that for the glory of God, but to the blasphemy of God. So, hindi na yun. I-rule out mo na yun. Sabihin pa ng iba, hindi, ginagawa ko to para sa kalwalatian ng Diyos. Mali naman. Amen? Hindi yun. Hindi tamang, application sa text. So, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Listen, verse 21. Amen! Who shall change our vile body? Woo! Hindi sinabing ulo ha, hindi sinabing mukha. Body lang. That it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Kung ngayon yung katawan natin, nakikita natin, nagde-degrade, nangihina, may arthritis, may rayuma tayo. Amen, praise God. Pero hindi ko na po yung naranasan ha. For the record. For the record, okay? So, this vile body, itong kasuklam-suklam, amen. Nakatawan na ito, one day, it will be changed. Woo! It will be changed. Okay? It will be transformed. It will be like the glorious body of the Lord Jesus Christ, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. That body na nagkaroon siya, na umakyat sa heavenly places, katawan niya yun eh. Tapos nabago na yun. Umakyat sa heavenly places, ganun daw po yung katawan na magkakaroon tayo. What a body, mga kapatid. Sipin niyo yung body na pwede ka lumipad-lipad dyan at mapunta sa kung saan mo gusto pupunta. Amen. Doon sa heavenly places, pwede ka punta ka sa earth. Pwede. Taas panaog ka lang. Because you have that body able even to subdue all things unto Himself. Parang hindi kayo masaya talaga eh. Na mapapalitan yung katawan nyo. Naku, i-give up nyo na kasi yan. Amen. Alam nyo po, mga kapatid, huwag kayong mag-alala, hindi kasi sinabi talaga yung face eh. Hindi ako dogmatic doon, pero malaki ang chance ang hindi mapapalitan yung mukha natin. Kasi kung pare-pares tayo ng mukha, lahat tayo kamukha ni Kristo. Oh, isipin nyo naman yun, paano mo makilala? Sino ka sa lupa? Sino ka ba? Saan ka bang church dati? Shining Light Baptist. Preacher, ikaw yan, no? Oh. Hindi tayo magkakilala. Meron pa rin, meron pa rin pagkakakilanlan doon. Amen. So, mag-ingat kayo. Amen. Kasi kilala pa rin kayo doon. Okay? Subdue all things unto Himself. Lastly,
sa 1 Timothy 4. Balik tayo doon. So I have demonstrated to you. Number 1 point is reading. Number 2 point is exhortation. Sabi ni Paul, give attendance to these things. Pangatlo, doctrine. Doctrine. Timothy, give attendance to doctrine. In a general sense, what is doctrine? In a general sense, what is doctrine? Whatever is taught. So teaching. Kung ano tinuturo, yun na yung doktrina. Whatever is taught. That's doctrine. Sabi niya in 2 Timothy 4. 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothy 4 verse 2. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Hindi lamang pala sapat na mag-exhort ka, na mag-encourage ka. Dapat yung pag-encourage mo may dala-dalang doktrina. Paano ko nasasabi ng mga kapatid? Huwag tayong mabahala, huwag tayong mapangamba. Yung mga problema natin dito sa libutan, iiwanan natin. Saan nakatungtong yun? Sa doktrina. Kasi tayo mga kapatid, to be absent with this body is to be present with the Lord. And we have also a hope that all the dead in Christ shall rise first dun sa rapture. Kaya merong tinutungtungan yung exhortation na yon. Hindi lang tayo nag-exhort, hindi lang tayo nag-encourage na walang basis. Para ka lang komedyante kapag ganun. Amen. We exhort the brethren, we exhort the church by anong foundation nun? Doctrine. Teaching. Okay? Amen. Pag sinabi sa'yo, kapatid, o sa mga men, dapat ang ano natin, ang gupit natin, short hair. Bakit mo sinabi yun? Bakit mo in-exhort siya na ganun? Nasa Bible yun eh. 1 Corinthians, nandun yun eh. Tama? So hindi ka lang nag-exhort baseless. Nag-exhort ka na may basis. Ano yung basis natin? Doktrina. When you have that doctrine settled, kapag meron ka doktrina, makapag-exhort ka. Pero kailangan, lakipan mo. Kasi ang doktrina mga kapatid, tandaan nyo po ito, pagtuturo ito. Pagtuturo. Ang lahat ng mga pagtuturo, kailangan ng pagtsatsaga. Tama po ba? Alam po yan ng mga teacher. Alam mo yung tinuro, nilakasan mo na yung boses mo. Hinabaan mo na yung sinabi mo. Niremedyan mo na. Hindi pa rin talaga. Pero, for the sake ng DepEd, ipapasa mo yun. Tama? Kasi batas yun. At ang magulang, no? So, di ba? Mga kapatid, doctrine teaching siya. So when we are taught the scripture, tinuturuan tayo ng doktrina, mga kapatid, hindi po yan madali. At marami, matagal matuto talaga. Sobrang tagal. Anong gagawin? Long suffering. Long suffering. Amen. Kapag ba, nagtanim ka ng mangga, ngayon ka pa na nagtanim, simula ngayong araw, nagtanim ka ng mangga, at tinanim mo, next year, hindi nagbunga, magagalit ka? Dapat hindi. Bakit? Hindi pa naman talaga mamumunga yun, 1 taon pa lang eh. Tama? Mangga kasi yun. So dapat, parang 5 years pa angat, di ba? Para magkakaroon siya ng fruit. Mga kapatid, the same sa mga Kristiyano. The same sa ating lahat. Not necessarily na 1 taon ka na sa church, namumunga ka na, or naintindihan mo na. Kaya ang doctrine, sinabihan din ng mga preacher, magtiyaga. Patience, long suffering. Bakit? Matagal talagang matuto eh. Amen. Matagal talaga. Sinabihan mo na, ito ang matindi. Nag-preach. Inupuan na. Kinounsel na. Binalikan pa. Tinext pa. Chinat pa sa GC. Lahat na ng paalala nandyan. Hindi pa rin gets. Anong gagawin? Long suffering. Amen. Amen. Wala eh. Ganun talaga mga kapatid. Amen. Kasi Kristiyano po tayo. And when we are taught the scriptures, it is not automatic kasi mga tao tayo eh. Hindi man tayo robot na AI. Nasabihin mo lang, alam niya na eh. Meron tayong kaluluwa, may puso tayo, may isip tayo. So kailangan ma-absorb mo muna yun, maintindihan mo. Kaya kailangan mag-read to understand. So that when you understand, ma-apply mo sa iyong buhay. Notice the rebuke. 1 Timothy 6, 3-6. May rebuke eh. Tignan nyo.
1 Timothy 6, 3-6. If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Listen, doktrina yun ha, na nakaayon sa pagiging makadiyos. Godliness, ano ang rebuke? Proud daw yung tao na yun. Kung di siya magtatalima doon. Knowing nothing, wala siyang alam. But doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself, but godliness with contentment is great gain. Nakita po natin, may emphasis pagdating sa doktrina. Mga kapatid, personally, I place emphasis sa doctrine. And I myself, ako po mismo, dumaan sa season ng buhay ko na parang inisip ko, hindi naman siguro importante yung doktrina, masyado. Hindi naman siguro yan sobrang importante. No? May time na parang ganun na yung pakiramdam ko. Na ang mas importante, charity, fruit of the Spirit, good works as a Christian. Tama? Parang ganun. Maring ganun yung iniisip natin ngayon. However, subalit, yun yung pinakadahilan, mga kapatid, kaya nga importante yung doktrina. Ano ibig sabihin mo, preacher? Right doctrine or the proper understanding of it ang maglilid sa'yo to be more charitable, to be fruitful in every good work, and walking in the Spirit. Ulitin ko po ha, maring kasi ang inisip natin, hindi masyadong importante, turo-turo, daming pinag-aaralan, ano ba yan? Maring ganun yung mindset natin. Pagdating, di man natin biniverbalize, pero yun yung nasa isip natin. Haba-haba mag-preach ni preacher ako. Dami ko pang gagawin, no? Maring hindi natin biniverbalize yun, but that's what's in our heart, that's what in our minds. And maybe ang thinking natin, mas importante naman, mabait ka sa kapatid mo sa Panginoon. Ang importante naman, charitable ka. Ang importante naman, may fruit of the Spirit ka. Exactly the point. Paano ka magkakaroon ng fruit of the Spirit? Listen, if you don't know the teaching of Christ, if you know the doctrine, hindi mo alam yung doctrine according to godliness, as stated in the Scriptures, the way para tayo maging mabungang Kristiyano is that doctrine will work. Ano sabi sa Thessalonians? Effectually work also in them that believe. That's exactly the point. Kaya pala tayo mag-aaral ng doktrina kasi ang gusto natin, charity. Out of a pure heart. And charity, listen, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Kung walang truth, paano mag-ooperate si charity? Hindi mag-ooperate. Mabuting tao ka lang, yes. May good works ka, yes. Pero madadala mo ba yun sa langit? No. If not done in Christ. If it's not through the Spirit of God. If it's your flesh and not Christ, wala rin po yung saysay. Kaya mga kapatid, napaka-importante na mag-aral tayo ng salita ng Diyos at doktrina po mga kapatid. Hindi tayo nag-aaral for the sake of knowledge alone. Hindi tayo nag-aaral para tumalino lang. O para marami kang alam na pambanat sa ibang tao. No. That's not our focus. That's not our intention. Look, 2 Timothy 2. 2 Timothy 2. This is our intention. Kaya tayo nag-aaral. Kaya tayo nagsiseryoso. Kaya tayo, mga kapatid, uma-attend din sa mga conference. Kaya tayo, mga kapatid, nagbibigay ng emphasis sa pag-aaral sa salita ng Diyos. 2 Timothy 2. Tignan niyo po verse 15. Alam nyo na to, pero may babasahin ako sa verse 16 para ma-prove natin yung point. Ang sabi niya, study to show thyself approved unto God. Doon pala makita mo ng intent. Bakit tayo mag-aaral? Para maging approved tayo sa Diyos. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Listen, verse 16. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Kita nyo? Pag hindi ka nag-aral ng word of truth, di mo ni rightly divide ang word of truth. Instead na godliness ang dulot. Verse number 16. Ungodliness. Na-please mo ba ang Diyos? No. Dahil hindi ka na nakaayon sa godliness. So anong point mo, preacher? Anong point mo? Kaya tayo nagbibigay ng emphasis sa doctrine para maging maayos yung buhay natin. Yun talaga yun. Para maging mabunga tayo bilang mga Kristiyano. Para makita si Kristo po sa atin. We're not studying doctrine to be, kumbaga, professors and para maging correctors sa ibang mga simbahan. No. Our intention, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, for our benefit. Para ma-please natin ang Diyos. That's the primary purpose why we study the Word of God. Amen. Hindi para maging mayabang,
Hindi para sabihin natin, marami kaming alam sa salita ng Diyos. Aanin natin yung alam natin kung hindi nag-work sa buhay natin. Nonsense. Nonsense. Balik tayo 1 Timothy and we will close. Praise God. 1 Timothy 4. Nakita niyo yung tatlo? Reading, exhortation, doctrine. Reading, exhortation, doctrine. Till I come. Verse 13. Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Listen, verse 14. Neglect not the gift that is in thee. The same way I exhort you, brethren. Nawa po, kung ano yung gift natin, kung ano yung gift na meron po tayo, huwag nating i-neglect, gamitin natin. Don't neglect that gift. Saan ka may gift? Saan ka biniyayaan ng Panginoon ng gift? Operate on those gifts, which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery. 15. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Anong laman ng mind natin? What's on your mind? Diba ganun sa Facebook? What's on your mind? Tell us, what's on your mind? Okay? Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, no? Tulungan tayo ng Panginoon, wag na tayo makisaw-saw sa flood control. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Nawa, maligtas sa mga tao. Lumang tugtugin na po na corrupt ang government. Lumang tugtugin na po yan. Alam mo na yun sa Bible pa lang, kung nagbasa ka ng Bible, alam mo na, this is a present evil world. So what do you expect? Good people? No. Corruption. Pero, ang calling sa ating mga saints, tayo po ay to shine as lights in the world. In this dark world. So magalit ka pa ba? Magalit ka pa ba? Bakit kinurap nila? Nagalit ka kasi dapat binigay na lang sa'yo, no? Amen. So wala tayong magawa, mga kapatid. Okay? We could not change men. Pero ano ang pwede nating, paano sila mababago? Through Christ. Corrupt sila. Nasa kanila yun. Pero sana, huwag tayong corrupt. Tayo mismo. Okay? So let us fill our minds with God's Word and the truth. It is so easy. Napakadali to be caught up with the affairs of this life, deceitfulness of riches, mundane things of this life, yung mga ginagawa natin pang-araw-araw, yung ating career, yung ating trabaho, yung mga necessities, yung ating pag-aaral, napakaraming mga bagay. It is so easy to be distracted. At makalimutan natin na dapat ang ginagawa natin to please God. And this life is His and His for own purpose. Nasa Kanya, for His purpose itong buhay na to. Mga kapatid, let me remind you, ang buhay na ito for God. We are bought with a price. It is not our own. Take heed, last verse dito sa 1 Timothy 4, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Men of this church, mga kapatid, sa mga men po, amen. Mahirap ang buhay, mahirap mag-lead ng family. Give attendance to these things. Amen. Give attendance to these things. Seryosohin po natin. O sa mga young people, di pa kayo head ng family, children pa lang kayo. Pero give attendance to these things. Kasi one day you will be. Amen. And if you will not arm yourself with the Word of God, ayan na, lagi na yan, dami-daming problema dyan eh. Amen. Madaming problema, pero ang kailangan mo, ang sandata mo, salita ng Diyos. Know what is in the Scripture for you to act and know how to behave. Amen? Let us pray. Our gracious Heavenly Father, thank you so much for this time. Salamat, Panginoon, both for the comfort and the sharp rebuke of God's Word. Lord, ako man din po ay napaalalahanan mula sa iyong salita that most of the time, I'm also distracted by the things of this life. That I forget my primary duty, and that is to serve Thee and to please Thee. A secondary na lamang po, Panginoon, yung mga bagay dito sa sanlibutan. Help us not to mind earthly things, but to set our affection on things above. And Father, help these saints. Tulungan niyo po kami
mga kapatiran, may mga pangangailangan, may mga bagay po na sila ay pinagdaraanan. But I pray na yung mga prayers po namin hindi lang maging cliche, kundi malaman po namin kung anong nakasaad sa Bible talaga, sa salita mo, and trust in those verses, in those words na kayo po ang talagang tutulong po sa amin. I-realign nyo nga po ang aming thoughts, i-realign nyo nga po ang aming life, Panginoon, that our lives are not just for this life. Hindi lamang po para sa mga nangyayari dito ngayon, kundi help us enjoy this through Christ. I pray for the brethren, Father. I pray for this church. Huwag nawa kami maging cast away. That we are dedicated on these things sa buhay na ito and we forgot to look on our Savior, the Lord Jesus Christ. Salamat po ngayong araw. Be to you all the glory and praise. Be with us sa buong araw na ito. In Christ name we pray. Amen and amen.